Samantala, balik Senado na si Senator Juan Ponce Enrile matapos makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Umaasa naman ang mga kapwa niya akusadong sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Bong Revilla Jr. na papayagan din silang makapagpiyansa. Pero paalala ni Pangulong Noynoy Aquino, non-bailable ang plunder. May report si Jamsi Sante. Maaliwalas ang mukha ni Senador Juan Ponce Enrile sa unang araw niya sa Senado mula nang makapagpiyansa noong nakaraang linggo. Dumalo siya ng sesyon kahit ang masamang kalusugan ng 71 taong gulang na senador ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit siya pinayagang magpiyansa ng Korte Suprema. I will perform my duty for as long as I have an ounce of energy. Mahigit isang taong isinailalim sa hospital arrest si Enrile para sa kasong plunder kaugnay ng umano'y pork barrel scam. Easy ako eh. Susubukin ko po yun sa amin. Nag-aaral. Sa bayan siguro nasayang, pero sa akin ay hindi nasayang. Bakit yan nasabi na sayang para sa bayan? Dahil sinusweldohan ako, hindi ako nagtatrabaho eh. Naging mainit ang pagtanggap ng mga senador at Senate staff para sa dating Senate President. Maging si Senador Antonio Trillanes IV na dating nakabanggaan ni Enrile sa mga issue, walang maanghang na salita para sa pagbabalik ng senador. If he will be a positive addition dito sa ating legislative work, then maganda. Kung magiging obstructionist naman, edi hindi maganda. So, antayin natin. Umaasa naman si Senador Jinggoy Estrada na tulad ni Enrile, papayagan din sila ni Senador Bong Revilla na magpiyansa. Plunder din ang kaso nila sa Sandigan Bayan. Not a flight risk, tsaka nag-voluntary surrender, pasok kami ron. Pasok kami ni Senator Bong doon, being incumbent senators of our country. Nagdadasal kami at nananalangin na sana makasunod doon sa yapak ni JP. Kontrobersyal ang pasya ng Korte Suprema na pinayagang makapagpiyansa si Enrile. Si Pangulong Noynoy Aquino ipinaalalang hindi bailable ang kasong plunder. Ano ba dapat ang ipapakita natin sa kasalukuyang sambayanan at lalo na sa susunod na salinlahi? Sa akin kasi importante na may ginawa kang krimen, no? Kailangan pagbayaran. Isa ho sa kanila tila sinuwerte dahil ho binigyan ng pansamantalang paglaya sa isang unprecedented ruling ng Supreme Court na talaga namang napakaklarado na isang special accommodation. Kahit ang mga maestrado ng Korte Suprema nagbanggaan sa isyong ito. Inireklamo ng ponente ng desisyon na si Associate Justice Lucas Bersamin ang kanyang kasamahang si Associate Justice Marvic Leonen. Sinabi kasi ni Leonen sa kanyang dissenting opinion na political accommodation daw kay Enrile ang ginawa ng Korte. Ayon kay Bersamin, ang sinabi ni Leonen ay nakasisira hindi lang sa kanya kundi pati sa 7 iba pang maestrado na umayon sa desisyon. Jamsi Sante, GMA News.